dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang umaming isa siya sa mga peking ikinasal para magka-visa sa abroad. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Irene Laksamana. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, sinasabing laganap ang human trafficking na ginagawa ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Humarap sa pagdinig ng Senado si Dindo Makiling. Siya ang dating Executive Director ng Children's Joy Foundation sa Canada. Sabi ni Makiling, pinipeke nila ang kasal ng mga miyembro ng KOJC para magka-visa sa ibang bansa. Siya raw mismo ay inutusan na magpakasal sa kapwa KOJC member galing Davao at naghain na lamang siya ng divorce pagkalipas ng ilang taon. This has been a modus operandi of KOJC, not only in Canada, USA, Brazil, and even in the different parts of the country, of the world, by which they want a worker from Davao to have a permanent status so that their existence there will continue to perpetuate. Hindi raw bababa sa 150 full-time workers ng KOJC na galing Davao ang dinadala ni Quiboloy sa Canada para sa kanyang evangelism tour. Pagkatapos ay may iwan sila sa Canada o Amerika para makapagsolicit ng pera gamit ang foundation. Ito nga raw ang isa sa mga rason kaya ipinasara ng Canada Revenue Agency ang Children's Foundation Agency. Wala kasing mapakitang dokumento kung saan napupunta ang pera. Instead of giving it to the hungry people in the Philippines, they use it and send it right away to the accounts. Bukod sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo Quiboloy dito sa bansa, may freeze order din ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang mga bank account at ari-arian. Kasama rin dyan ang mga bank account at ari-arian ng Children's Joy Foundation dahil sa mga umano'y maanomalyang financial transactions na maaaring ginamit umano sa smuggling at money laundering. Nag-ooperate rin sa Pilipinas ang Children's Joy Foundation pero nag-expire na raw ang lisensya nito. Hindi na muna inaprubahan ng DSWD ang license application for renewal nito hanggat hindi napapatunayan ang kanilang financial capacity. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.